Wala pa po so far. Parang wala wala pa kami Pero nababalikan. pang ganun eh, pang ganun Pero yung sana. yung story, pang Netflix. Ito bang Royal Blood, isang bang adaptation na... No po. It's not an adaptation po. Okay. So may plano ba to na, kasi maganda ditong role nyo na Royal Kwan, itong movie. May plano ba itong i-like the Netflix? Wala pa po so far. Parang wala wala pa kami Pero nababalikan. pang ganun eh, pang ganun Pero sana. yung story, pang Netflix. Oo, pero yun, wala pa po kaming balita. Kasi grabe ang twists and turns ng bawat character sa Royal Blood. Just like Miss Palter, I've been an avid fan of the show. Anyway, I would like to know, ano pa ba yung mga dapat naming abangan na plot twists in the future? Kasi gulat na gulat kayong lahat, kayong magkakapatid, diba? Nung biglang dumating sa eksena si Natoy from nowhere, tapos yung nangyari sa tatay niyo and all. Ano pa yung plot twist na ikaka-challenging palalo ng roles ninyo and at the same time mas magiging interesting pa siya lalo among your audience? Parang hindi ata namin masasabi yung plot twist mismo. Pero yung tinitaping namin ngayon, sobrang mabibigat na yung eksena. Yes. Talagang pag pinanood yung Royal Blood, May hilo kayo. hindi siya papaboring, papa-intense siya. Tsaka yung mga acting namin talagang, di ba? Talaga na-challenge Challenge kami talagang. Wala naman kami nasabing ano. Okay, safe naman. Takot ka na takot. Hindi, may pinirma kasi kami, bawal talaga magsalita na sino yung pumatay. Kahit sa asawa ko, sa pamilya ko, hindi ko sinasabi. Tinatanong ako, sino ba? Dati, hindi ko pwede sabihin kasi nakapirma ako, makakulong ako. Yes, yun po. Abang-abang na lang po tayo. Ngayon ako nagkaroon ng show na ganito. Taguntago yung kusino yung pumatay. Sobrang lakas ng Royal Blood, yung ratings niya, hindi lang sa TV, pati na rin sa online. So madami ding mga memes at saka mga reaction at mga curious kung sino talaga ang pumatay kay Tirso Cruz III or kung patay na nga ba talaga siya. So anyway, is this something na in-expect nyo nung while shooting the series? In-expect ko na like ganito yung magiging reaction ng audience or dahil sa story. oo. Opo, ano tayo naman po eh. Talagang magugulat yung mga tao. Tsaka ang maganda dito, yung mga audience namin na nanonood sa bahay talagang buong family maguhulan sila. Yun yung nakakatawa. Naguhulan, sino yung pumatay? Siguro si ganyan. Kaya nag-enjoy yung mga tao. Ako personally, hindi ko, alam ko mag-enjoy yung mga tao dito sa proyekto namin na to, pero iba pala kapag nandyan na mismo sa harap mo, na nakikita mo yung mga tao very, grabe yung effort para makipag-participate sa paghuhula, sa investigation ng Royal Blood. And sobrang sarap po nun sa feeling sa amin, of course, dahil talagang tinututukan nila, sinusuportahan at minamahal yung proyekto namin. And yun po, sobrang grateful lang po talaga kami sa lahat, and ayun, speechless. Kumbaga yung design, yung effort, pagod, Yes. puyat natin sa Totoo. Grabe po talaga yung effort, pagod puyat ng lahat, from the creatives to the staffs to the production, hanggang sa mga lahat ng artista na nasa Royal Blood, as in binibigay po namin yung 100% effort namin for this, and we are really happy na nagugustuhan po ito ng mga tao. Kasi daming lumalabas na theories, so posible ba mabago yung original plan ng script kung sino pumatay sa posible ba mabago yung Wala or nakaset na talaga siya? Hindi, si Sir RJ Mevas, nakausap ko po siya nung time na nag-script reading kami for the finale. Before nila ilabas yung finale, syempre, na ipabasa sa amin, talagang nag-isip din sila na mabuti kung paano. They've been searching
ng mga ideas or like ang daming possibilities silang naisip. Pero talagang ang daming options, kumbaga. Pero bago nila nilabas sa amin, pinag-isipan nila ng mabuti. And grabe daw yung hirap nila din to, kumbaga, articulate the whole story, the whole project. So, yun, maraming, kumbaga, maraming naisip, maraming nabago, maraming naiba. Pero at the end, nakapag-desisyon sila kung sino yung killer and ito So, yung fixed story. na. So, fixed na po talaga. Pero maraming pumasok din sa isip nila kung sino. Question sana to kay Ding Dong. Wala siya. So, na-curious na ako sa sinabi niyo natakot siya doon sa scene niyo, sa table scene, yung nagdi-dinner kayo. Yes. Bakit? Ano yung nangyari Yung doon? dinner scene, yung pinaka-first scene. Yan, yung sa ginawa natin as a whole. Yung pag-welcome. Yes, yung pinakilala si Napoy sa amin. Yeah. Yeah, it's our very first scene na kinunan bilang buong pamilya. So, kabado kami actually lahat kasi syempre, kailangan magtugma yung energies namin lahat eh. Parang ganon. Ano ba yung sa story, sa scene? Ba't Yung kami scene natin kinabahan? ng dinner, Oo. yung pinakilala si Napoy, yung pinakauna ba? Eh kasi pag sa story, sa character ko, sa akin maging kaagaw namin sa Manel. Yan nga, totoo. So parang prepare namin siya, nirehearse namin. Pero iba yung kinalabasan. Pero iba kapag nag-take na eh. Parang, kumbaga, syempre, ine-embody mo yung character mo. And somehow, parang ganun kasi, parang bilang artista, you embody your character. And kumbaga, parang may instances na pag may ka-eksena ko si Andrew, yung the way siya mag-isip, parang kumbaga ginagawa mo ng sariling mundo yung character mo and yung the way you like think or like mag-react, parang alam mo yun, ang hirap po talaga explain. Pero kinabahan po kami sa scene na yun kasi nga it's our very first time working together as a whole family. Pero hindi namin akala namin may kanya-kanya kaming kumbaga naisip kung paano kung anong kalalabasan ng eksena, pero pag nandun ka na, nung natapos namin, nagulat kami lahat na, uy, iba. Ang sarap makipagtrabaho lahat sa kanila kasi lahat nagbibigay, nag-e-effort. Yun yung masarap sa feeling eh. Kasi syempre, alam mo yun, alata mong nagtutulungan and collaborative work lahat. So, kaya, ayun, sobrang kinabahan din talaga kami. Kasi parang yung si Adrian, alam mo yun, parang Margaret na talaga siya, nagtataray na siya. Kahit ako din mismo, may mga ganun ng mga tingin na in character na pagdating dun sa mismong set namin. Kaya na-feel ko na parang, kaya siguro nasabi niya kinabahan siya. Kasi parang yung tingin namin sa kanya, napo, ito na, kaagod namin sa mana to.